Ang pagfa-farming, hindi ho yan kasagutan para makabawi kayo sa mga online lending apps. Ang kasagutan ho dyan is, mag-file kayo ng complaint, okay? Tapos, pagka kayo, yung tinawag kayo for the, preliminary investigation or initial hearing, puntahan nyo. Para madiin yung mga yan. May nagtanong sa akin, matatawag po bang farming yung marami kang nautangan dahil sa TAPAL system po? Alright, magandang katanungan po ito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin ito, no? Pero ito hong papayo ko sa inyo, no? Tigilan nyo na ho yan, yung TAPAL system. Kasi ho, wala ho kayong mahihita dyan. Wala kayong mapapala dyan. Talaga ho magpapatong lang ho na magpapatong at dadami lang ho ang inyong utang. Mababaon lang ho kayo. Okay ho? Ang pinaka-importante hong gawin nyo dyan is pag-ipunan nyo siya at saka nyo siya bayaran. Ganun ho ang gawin po ninyo. Okay? Ilista nyo ho muna lahat ng nahiraman ninyo para at least aware kayo kung saan ho kayo may utang. Okay, yun ho ang importanteng gawin nyo dyan. Tapos, bayaran nyo na lang ho siya. Huwag na ho kayo manghiram. Kasi ho, napakahirap ho niyan. Biruin nyo, para ho mabayaran ng isa, mabayaran nyo ho yung isang OLA, mangungutang ho kayo, 2, 3 online lending apps yan. O instead ho, isa lang ang babayaran po ninyo, magiging 3. Hindi po ba? Kasi hindi naman ho kayo sure kung magkano yung approval sa inyo eh. Paano ho kung doon sa isang online lending app nyo, let's say, na-approve kayo 5,000. Dito, na-approve kayo 1,000, ano lang, tigi 1,000 lang. O di kulang pa yung 3. Bakit? 500 lang ibibigay sa inyo doon, hindi 1,500 lang yun. Di ho ba? Mababaon lang ho kayo. Wag nyo na hong ituloy. Hanggat maaga ho, itigil nyo na. Itigil nyo na ho siya. Pero kung talagang nandun na kayo sa marami na kayo talagang nahiraman dahil nga dyan sa TAPAL system na yan, tigil nyo na ho siya. Pag-ipunan nyo na lang po. No? Makipag-coordinate kayo sa kanila. Kung hindi nyo makontak sa tawag, email nyo. Sabihin nyo, nabaon na ako sa utang, katatapal sa inyo, ala na akong kanong nag-iipon ako para mabayaran kayo. Lagyan nyo ho na schedule para mabayaran nyo sila. Okay? Pag kinukulit kayo, huwag nyo hayaan nyo sila. Kung ano ho yung sa tingin ninyo, no? Yung paraan para hindi nyo sila, hindi kayo ma-pressure sa kanila, hindi nila kayo maharas, no? Kasi nga, sa tawag, sa SMS, tsaka sa email, gawin nyo po. No? Basta ho, babayaran nyo sila, bigyan nyo sila ng schedule. Tawagan nyo, email nyo. Bigyan nyo sila ng schedule, ganun ho ang gawin nyo, no? Sige ho, sagutin ho natin. Yun ho, ginasabi nyo na, marami kayo nahiraman dahil sa TAPAL system, hindi ho farming ang tawag dyan. No? Yung sa inyo ho kasi, nalagay kayo sa alanganin. No? Kasi nga ho, may nahiram kayo sa isa, nanghiram ulit kayo para mabayaran nyo siya. Kasi binabayaran nyo po so hindi siya farming. Okay, ang sinatawag hong farming is, yun pong nanghihiram, pero hindi binabayaran, or walang bayaran. Okay, kalimitan po yang mga yan yung mga biktima rin ho ng mga abusadong online lending apps. Gumaganti sila dun sa mga OLA. Hindi naman ho yun ang dapat nilang gawin. Diba? Marami hong pamamaraan para kayo para mabalikan nyo sila doon sa ginawa nilang harassment sa inyo. I-complain nyo at i-demanda. No? Kasi mali na ho yung pamamaraan nila ng pagpapautang at panginingil. Tapos mali pa rin ho yung gagawin ninyo. Diba? Hindi ho tama yung mag-farming kayo. Pero yun, let's say, may 100 OLA, lahat yun, uutangan nyo para mabawian nyo yung let's say, naabuso kayo ng 2, 3, 4 na OLA. O tama ba? Unfair naman dun sa iba. Bakit nyo sila ifa-farm kung hindi naman sila talaga nanghaharas? O hindi naman sila involved dun sa utang mo dati? No? At saka mahirap po dyan, pag natapat ho kayo, no? Dun sa mga online lending apps, even yung mga abusado ng online lending apps, meron po na submitting entity na CIC. Meron po.
Meron pong abusadong online lending apps na submitting entity ng CIC. Meron pong mataas magkarga ng interest, no? Na online lending apps na submitting entity din po. Paano kung doon kayo matapat? O di ba? Di maano kayo, masasubmit yung basic information po ninyo. O di magkakamantsa pangalan ninyo. Diba? Paano kung dumating ang panahon na mangailangan ka talaga? No, let's say, gusto mo magkaroon ng sariling bahay at lupa, gusto mo bumili ng sasakyan, hindi ka ngayon mabigyan o hindi ka mapautang ng kailangan mo dahil may marka ka. Or ang pinakamabigat dyan, ang worst dyan, paano kung magtahanap buhay ka, magtatrabaho ka, mag-apply ka sa ibang kumpanya, no? At yung kumpanya na yon nagkakandak ng ng credit investigation. Gumagawa ng due diligence nila na i-check yung kanilang mga aplikante pati sa CIC. Ditodas ka na. Di ba? Makikita ka doon, marami na hong nangyayaring ganyan. Maniwala ho kayo sa amin. No? Maniwala ho kayo sa akin. Kasi sa amin ho, doon sa company pinapasukan ko, marami na hong tumatawag po sa amin at nagbabayad. Kasi hindi sila mahihire eh. Okay lang ho sana kung sasabihin ng employer na, sige, bayaran mo, pero i-hire pa rin kita. Di ba? Depende yun sa qualification mo. Kung qualified ka talaga doon sa trabaho at kailangan ka nila, malamang ganun ang sabihin sa'yo. No? Antayin ka namin, bayaran mo. Paano kung hindi ka na talaga tanggapin? Instead na hired ka na, doon ka lang sumabit kasi may mantsa pangalan mo. Marami na ho sa amin. Ang kumontak sa amin at nagbayad, no? Nang hingi ho sa amin ng payment arrangement. Tawag dito, huwag niyo na hong sirain yung pangalan ninyo. No? Kasi, kung ginagawan kayo ng masama ng mga abusadong online lending apps, huwag niyo silang babalikan ng masama din. Diba nga ho, meron tayong pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Magkakamali pa ako. Diba? Meron tayong ganong kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Diba? Huwag niyong gagayahin yung ginagawa nila. Kasi, hindi tama. Diba? Hindi naman, kasi nakahiram ka naman din talaga. Diba? Pagka ikaw may obligasyon ka sa isang kumpanya, diba? Meron ka nahiram, babayaran mo yun. Hindi mo po pwedeng hindi bayaran yun. Diba? Sige, nandun na tayo. Totoo ito. Wala hong nakukulong sa utang. Kasi yan, kung sakali man ho na maghabla yung mga lending, financing at bangko, or even yung mga OLA na yan, civil case po ang bagsak niyan. Okay? Pero ganun pa man po, abala yan. Di ho ba? Kung talagang kaya nyo naman bayaran, ba't hindi nyo bayaran? Di po ba? Huwag nyo na ho silang gayahin kasi napakarami hong batas na nilabag itong mga abusadong online lending apps na yan. Yun lang hong Consumer Act of the Philippines. Hindi nila sinunod. Kung mag-advertise yan, false advertisement po. Di po ba? Pangalawa po, yung The Truth in Lending Act. Hindi ho nila ginagawa yan. Pero hindi nyo alam ang obligasyon ninyo. Kasi kung alam ninyo ang obligasyon ninyo, kung sinabi sa inyo na ito pahihiram sa inyo, ito interest, ito magigano, hindi nyo kukunin yan. Nabiruin nyo, pautangin kayo ng ganitong halaga. Ito lang ang matatanggap mo. Ang interest ganitong kataas. Tapos, 7 days lang. Anong klase yun? Diba? Kalimitan dito sa Pilipinas, ang pautang, kung di 15 days, 1 month. Diba? O di kaya sabi mo 1 year, tapos buwan-buwan ang bayad. O di kaya every 15 days. Ganun ang kalimitan na termino. Ito mga abusadong online lending apps na ito, 7 araw. O di kaya, approve ka, let's say, sabihin 90 days. Pero doon sa 7 days mo, sa ika-7 days mo, 95% ng utang mo dapat bayad. Yung 5%, ihahatiin yun doon sa natitirang araw. Diba maling-mali? Hindi ko alam kung anong klaseng pagkukumpute ang ginagawa nitong mga bugok na online lending apps na to. Hindi ko alam kung anong klaseng math ang itinuro sa kanila. Iba ba math nila doon sa sa pinanggalingan nila? Diba? Saka nakakita. Unang due date mo, 95% ang babayaran mo. Tapos yung remaining 5%, yun ang babayaran mo doon sa sa natitira mong termino. Kalukuhan yun. Diba? Mario Joseph,
Alam niyo ho, ang pagpa-farming hindi ho yan kasagutan para makabawi kayo sa mga online lending apps. Ang kasagutan ho dyan is mag-file kayo ng complaint, okay? Tapos pagka kayo, yung tinawag kayo for the preliminary investigation or initial hearing, puntahan nyo. Para madiin yung mga yan. Diba? Kasi yung mangyayari, magpapail kayo through email ng complaint. Kasi hindi nyo naman pupuntahan pagka pinatawag na kayo. Ano mangyayari? Walang saysay yung ginawa nyo initial na action. Diba? Kailangan, kung sinimulan nyo, hanggang dulo yan. So, hindi po pwedeng sisimulan nyo lang. Kasi kayo lang din ho ang tingnan nyo, ang gagawin yung alternative para makabawi, mangungutang kayo na mangungutang, magfa-farming kayo. Hindi naman tama yun. Biruin nyo, walang kinalaman yung ibang mga online lending o di kaya ibang lending, dinadadamay. Di ho ba? O kagaya sinabi ko kung paano kung sila submitting entity ng CIC. And worst, kung yan po, member ng NFIS, o di todas kayong lalo. Kasi pagka sinabi ko kasing NFIS, negative file information na niyan. Negative file information system o NFIS. Puro negative lang po ang nandoon. Pag nakita kayo, ay todas kayo. Tignan ko kung mapautang kayo sa bangko, sa financing, tsaka sa lending na miyembro po ng NFIS. Diba? Huwag niyo sirain ang pangalan niyo. Kasi napaka-importante po niya. Pangalan lang ho natin. Mahalaga na yan. Saan kayo pupunta pag hindi maganda ang pangalan ninyo? Di ba? Wala kayong mararating. Alam niyo ho yan, marami hong mga ganyan. Pag nasira na pangalan, wala nang tiwala sa kanila. Di ba? Hindi na ako magbabanggit pero marami. Di ba? Marami hong tao nasira ang pangalan. Mga content creator lang, di ba? Marami. Ano nangyayari sa kanila ngayon? Wala na. Nasira pangalan eh. Di ba? Pag nasira pangalan mo, sira din ang credibility mo. Di ba? Importante yun. Sino magtitiwala sa'yo kung wala kang kredibilidad? Di ba? Huwag niyo yung gagawin yun. Hindi yung kagaya ng tinatanong nyo, yun sa inyo, iba. Hindi pagpa-farming, yung marami kayo nahiraman kasi nagbabayad kayo. Yung tapal system. Di ba yun? Kasi nagbabayad kayo eh. Utang, tapal. Ganun ginagawa ninyo. So, hindi farming yun. Ang farming po, manghihiram, pero wala akong balak bayaran. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.